Apektado ng masamang panahon ng Maritime Patrol ng AFP sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Francis Folve na live pa rin on board the BRP Andres Bonifacio. So nag-uulan ngayon, Francis, apektado ba kayo dyan sa barko? Yes, Corina, hindi na nga matutuloy ang programang bahagi sana ng Maritime Patrol bukas. Kailangan din na mag-take shelter ng barko para maiwasan ang masungit na panahon. Kanselado ang ship-to-shore operations ng Maritime Patrol ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kailangang lumikas ng barko para umiwas sa paparating na bagyo. Currently, we are monitoring one LPA na pwede mag-develop po in a typhoon. So that's why we are regularly updating our weather. We will proceed to Ulugan Bay to take shelter and anchor at Ulugan Bay, PPC, Palawan. Kahit sanay sa paglalayag, ang kaligtasan pa rin ng mga sakay ng vessel ang kanilang prioridad. During bad weather, sir, talagang yung mga duties natin medyo may mga challenges na sila. Yung iba hindi na rin talaga makatayo pero nandun sila sa duty nila, sa post nila. So we endure lang po yung bad weather. Pero bukod sa masamang panahon, may na-monitor din na Chinese vessels sa ruta ng Marpat. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Ito ang pag-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio sa PLA Navy Ship 525 ng China sa may Panata Island kanina. Wala namang harassment at nagpatuloy ang Maritime Patrol. So giving their stance that they own the West Philippine Sea, but as our Philippine Navy, we counter-challenge that Panata Island and KIG is part of the Philippines, territorials of the Philippines. Kahit isang PLA Navy ship lang ang halos nakalapit sa BRP Andres Bonifacio, ilan pang Chinese militia at CCG vessels, pati na Vietnamese fishing vessels ang pumasok sa monitoring radar. Cloudy at nagbabadya na ang ulan sa paglalayag ngayong Biyernes. Unang nadaanan sa Maritime Patrol ang Kota Island. Ito ang 6.45 hectares na bahagi ng Spratlys, malapit sa Vietnam at Taiwan na dati na ring naghayag ng kanilang claim sa isla, katulad ng China. Sunod na rondahan ng Panata Island, Pag-asa Island at bahagyang nakadikit sa Sandy Cay ang barko. Kahit may weather challenge at nagbago ang plano, maituturing pa rin naman daw tagumpay ang nagpapatuloy na Maritime Patrol. With this Maritime Patrol that we have conducted, pinakita natin na nandyan ang buo at nag-aalab yung damdamin ng ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas to guard the sovereignty of our territory. Ngayon, Corina, kaninang 5:30 ng hapon ay nagsimula nang muli tayong maglayag. Papunta nga tayo doon sa isang ligtas na lugar kung saan tayo mag-aangkla. At ayon sa impormasyon na kalap natin, tayo maglalayag sa loob ng 28 hours, Corina. Corina? Maraming salamat, Francis Folve. Live nag-uulat on board ng BRP Andres Bonifacio sa West Philippine Sea.